Abemus Papam. Ayan. Ay, alam po ninyo, isang oras mula ngayon sa Roma ay magsisimula na po ang conclave para po sa sang katolikohan ng mundo, no? The Roman Catholic people will choose their next pope. Kasi alam naman po natin na pumanaw na si Pope Francis. Kahit naman po hindi ako Romano Katoliko, I was touched by his faithfulness and his servanthood. Napakagaling. Napakagaling na lingkod ng Diyos. At sasabihin ko po, isa sa iilang Romano Katolikong tinitingnan ko pagdating sa relihiyon. At nakakatuwa po si Pope Francis, and I think to me he is really one of the blessed servant of God. Ito po ang inklunasyon. Tuwan-tuwa po kami, kaya po namin binanggit yun, sapagkat kung sa Roma ay may eleksyon, sa Pilipinas ay may eleksyon din. So dalawang eleksyon po ang masasaksihan ngayon ng Pilipino. Isang para sa simbahang Romano Katoliko na marami na 80% ng Pilipino ay Romano Katoliko. At ang eleksyon po natin sa 12 ng Mayo o 5 araw mula ngayon. Matagal na pong pangarap ng inklunasyon na magkaroon ng malayang talakayan ang mga party lists na simula po noong 2015 simula po noong 2015 o 2013 na kung kailan po si namayapang Oscar Talion at saka si namayapang Noli Agcawili at buhay pa ho si Mike Barredo. Sila po ang mga pillars ng sektor na nagsubok na magkaroon ng sectoral representative po sa Kongreso. Ang sabi ho kaya po nagkaroon ng party list law ay para daw magkaroon ng tinig ang mga sektor na hindi naririnig. Pero alam naman po natin sa nangyayari ngayon sa party list ay marami hong party list. Yan ho nangyayari. At ang mga dapat madinig ay mukhang hindi pa rin masyadong nadidinig. Kaya po ngayong hapon masaya kami sapagkat may mga nagpaunlak po sa inyong inklunasyon upang matanong namin ang inyong mga katanungan sa hapong ito. Kasama ko po ngayong hapon ang First Lady ng Inklunasyon at ang sinasabi naming susunod na Congresswoman ngayong sa 2028, si Ma'am Celia Garcia. Magandang hapon, Ma'am Celia. Magandang hapon po sa inyo lahat. Totoo ba yung sinabi ko na susunod na Congresswoman ka? Ha? I like your smile, Ma'am Celia. Anong feeling mo na ilang araw na lang ito na yung V-Day. Anong pakiramdam ng isang Celia Garcia? Actually, parang napaka-importante po para sa sektor ng halalan na ito dahil sana sa unang pagkakataon ay magkakaroon na tayo ng tsansa na pumili at magluklok ng isang representative, ng isang pwedeng kumatawan sa ating sektor na magsusulong naman sa karapatan at kapakanan ng mga taong may kapansanan. Kasi ilang eleksyon na palagi tayong bigo. Sana magkaroon naman ng chance na manalo. Okay. So ngayong hapon, hindi naman po ito debate, no? At wala pong intensyon ng inklunasyon na magkaroon ng debate. Kundi masarap, malaya at magandang palitan ng kuro kung paano mapapaunlad ang Pilipinong may kapansanan. At tanggapin po natin isa ang lehislasyon sa 3 pillars ng gobyerno at napakahalaga po nito sa buhay ng bawat Pilipino, kasali po ang Pilipino may kapansanan. So siguro, ipakilala muna natin, Ma'am Celia, ang ating panauhin o mga panauhin ngayong hapon na sasali sa ating talakayan. Go ahead, please. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong malaking karangalan ng inklunasyon na magkaroon ng ating mga ganitong panauhin na mga celebrities po in their own rights sa kani-kanilang larangan ng batas at politika. Ang una po nating ipakikilala ay si Congressman Hernani Braganza. Itong si Congressman Braganza ay marami na rin ho ang nakakilala dahil siya ho nung dati ay kasama sa mga Spice Boys ng Kongreso. Spice Boys! Yes. Sila Mike Defensor! Say mo. Ay, guwaping! Yung mga pogi na boys doon sa congressman at lower house. I remember
Okay, Sige, tama go po. ahead, Ma'am Celia. Sorry, ginugulit. Excited ka Oo, bigla, no? paano gwapings? Ngunit bukod doon sa kanyang pagiging matikas na Spice Boy, ay Mm. siya po ay kilalang peace advocate at negotiator ng gobyerno sa ilalim ng tatlong ay actually apat ho pala na administrasyon na, starting from FDR, Mm. Presidente Ramos, kay Presidente Arroyo, kay Presidente Aquino, at kay Presidente Duterte. He held also 3 cabinet positions as DAR Secretary, Department of Agrarian Reform, Press Secretary at Presidential Advisor on Political Affairs. 3 term po siya na naging mayor ng City of Alaminos, Pangasinan, at 2 terms na congressman sa 1st District of Pangasinan. Tinagurian po siyang father of the City of Alaminos, Pangasinan. At siya po ay miyembro ng Kappa Epsilon Fraternity. Miyembro din ho ng Fraternal Order of Eagles and 100 Islands Lions Club, Tanggol Kalikasan, at naging presidente ng De La Salle University Council. Siya po ay graduate ng AB History Political Science from De La Salle College at founder ngayon, presidente ng Apat Dapat party list na tatakbo po sa darating na eleksyon. Magandang hapon, Congressman Hernani Braganza. Sir Nani, good afternoon. Thank you very much po, Ma'am Okay. Celia. Let me just say this. Action dapat po. Action Actually, dapat. yung pong huli, Yeah. that's alright. also a party list organization. But I wish them the best. Okay, thank you, sir. And later we will ask for your opening statement, Sir Nani. Yes po. Do we have other one, Ma'am Celia? Go ahead. So Ang- far? Pangalawang Wala pa si Wala pa ma'am? yata sa Okay, sige. Attorney, since kayo po ay nandito na, or rather, Sir No, Nani. attorney Sir ka na Nani. Oo. Sir Nani, Malapit Sir na po ako Nani. mag-walk out. Oh, wag. Sir Nani, wag ka magtampo. dahil Hindi po ako nagtatampo, natatawa lang ako. dahil si Sir Nani ang unang nag-move forward sa ating talakayan ng inklunasyon. Alam po niyo, Sir Nani, kami po ay na-recognize ng Mabini Apolinario Award as the best program for advocacy for persons with disabilities. At sabi po ng internet community, ito raw pong programang ito ay first in Asia. So karangalan po namin na kayo ay makasama, Sir Nani, at meron po kayong 5 minuto para po ibigay ang inyong opening statement, ipahayag ang inyong action dapat platform, at kung ano po ang gusto nyong gawin sa loob ng muna 5 minuto. And Sir Nani, action dapat, your time starts now. Good afternoon po. Well, unang-una po, kilala ko po si Manong Noli Agkawili. He is the older brother of Fidel Agkawili. He is the negotiator ng National Democratic Front of the Philippines. Sad to say, pareho po silang pumanaw. Very good people. So, Yes, very good people. in fact, we supported Manong Noli during his stint or his plan to run for party list. Pangalawa ho, you mentioned about Bishop Tagle. Wag naman ho nating gawa ng fake news sa social media kasi may nagsasabi na po there's a new pope has been elected, Pope Louis the First. So, very sacred ho kasi yung pagiging Santo Papa. So, Correct, sir. let's respect ho yung kwan. Wag ho tayo maging bearer of, kung minsan pwede kang bearer of bad news pero yung bearer of fake news, medyo masakit na kasalanan ho yun. Anyway, I'm Nani Agsalud Braganza. I'm from the province of Pangasinan. I'm the founder president of Action Dapat Party List. 10 ho yung nominees ngayon. Our chairman is Attorney Bobby Rocco, the son of former Senator Rocco. Our third nominee is Mr. Edgar Lagman from the Lagman clan. Both Senator Rocco was my colleague in the cabinet, and the Lagmans were my colleagues in Congress. No? Yung pong Edsel Lagman? Yes po. At saka si Crisel, magkasama ho kami sa Congress. Okay. So we have we have 7 other nominees. Meron po kaming 2 galing sa kababaihan.
That's Miss Faith Bacon at saka si Princess Dalidic from BARM. Meron ho kaming representative from the transport sector. Nandyan po si Mr. Ray Ortiz. Nandyan din po si nandyan po si Dick Scalona from the business sector, si Ralph Scalona from the youth sector. Nandyan din po si Mr. Obit Ador, who is a public health advocate. 5 ho ang senior citizen sa amin. I'm happy to say that I'm the youngest among the 5. We have 2 persons with disabilities in our organization. May apparent, may non-apparent. And you know, we are a political party. We are not a sectoral party. We planned to form this 8 years ago. Sabi ko nga po kanina, hindi po kami lasing kagabi, kandidato ho kami ngayon. I've been in public service in the last 30 years. Tumigil lang po ako ng 13 years kasi nagpaaral po ako ng aking mga anak. Bilang isang tatay, mahal ko po yung aking pamilya. Gusto ko po silang makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Habang ako'y malakas pa, may oras pa. Siguro nagsawa na sila sa luto ko nung pandemya. Sabi pa, bumalik ka na lang sa politika. Kasi I was doing the marketing, I was doing the cooking. Paangal po yung misis ko kasi sabi niya, yung luto mo, wala namang amoy at lasa. Sabi ko, may COVID ka. But at the same time, sabi ko, nagpapasalamat naman po siya, hindi po siya tumaba. Dahil sa luto ko. So, in that sense, masaya ho yung aking pamilya. I'm happy that we were together, all of us were safe. But my prayers and condolences to the families that, that really got hit during COVID time. Tayo po na nandito ngayon, nandito pa, buhay pa sa planeta, we should do our best, di ba? To ensure na yung mga ganyang pandemya hindi ho laganap at maraming napapahirapan. I'm very sure during that time, hirap na hirap po yung mga persons with disabilities. But let me also state this. We look at the persons with disabilities as not persons with disabilities, but we look at them as Filipinos with disabilities who has equal rights under the Philippine Constitution, equal opportunity, equal access to services. Dapat walang diskriminasyon at higit po sa lahat, dapat maging komportable ang kanilang buhay dito po sa Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ho ng matinong paggogobyerno. Sinasabi ko nga po, ang aksyon dapat will be your CCTV. Pag kami po ay nanalo sa Kongreso, kami po ang magiging mata nyo, tenga nyo, bibig nyo para ipaglaban po hindi lamang yung karapatan ng mga Filipinos with disabilities, but lahat po ng sektor. There are 120 million Filipinos today, 26 million families. 5 million lamang ang masasabi natin na komportable ang buhay. The rest, 21 million, sakto, salat at sadsad ho yung kita. So we are the voice of the salat, sadsad ang kita. But we will also support those 5 million families so that they can create more opportunities for the people and for our country. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Maraming salamat po sa pagkakataon na to. Thank you very much, Sir Nani. Just in time for that. But of course, you'll be having your more time later on kasi hanggang ngayon po ay kayo pa rin ang aming kapanayam. Pero inaasahan po natin at inimbitahan po na inklinasyon ang lahat ng party list. So far po ay nag-confirm ang P3PWD. Hanggang ngayon po ay wala pa si Atty. Quanzon pero mukhang nag-confirm naman po sa amin. Ang hindi po tumugon sa aming paanyaya ay itong akay ni Sol Aragones at ang iba pa, dalawa pa pong partido ng parties. In speaking of Atty. Quanzon, she's here with us. So pinapaliwanag ko lang po na yung akay ni Sol ay ilang beses po naming tinawagan dahil nung una po ay nagpahayag na sasali daw sa inklusyon pero at the minute hindi po nagpadala ng Huwag na natin banggitin yan. Okay. Atty. Quanzon, magandang hapon po. Dito na siya. Dito na. Okay, para po kay Atty. Quanzon, meron po tayong kaunting panuntunan para po masigurado na ang magkabilang partido ay mabibigyan ng equal opportunity para po magpahayag. Ronel, bago natin ibigay yung mga alituntunin, ay pakilala muna natin si Atty. Quanzon.
Sige, please. Go ahead. Yeah, tapusin ko lang, Miss Celia. So, meron po tayong konting alituntunin para po pareho ang oras na may bigay po namin sa inyong dalawa. At ito po, pagkatapos po kayong may pakilala muli. 1 minute. I need to take my medicine lang ho. 1 minute lang po. Tatayo lang po ako sandali. I have to Sige take po, sir. Sige po. Sorry po. My apology. Okay. Hindi. Sige lang po. At kanina po ay nauna na si Sir Nani Braganza ng aksyon dapat sa kanyang 5 minuto. So pagkatapos po nyo may pakilala, Attorney Guanzon, kayo po naman ang magkakaroon ng 5 minuto para po magpahayag ng inyong opening statement tungkol po sa inyong partido at tungkol sa inyong gusto pang sabihin. Go ahead po, Ma'am Celia. Okay. Nandito na po ang ating pangalawang panauhin. Our distinguished guest, Attorney Rowena Guanzon, the Fightingest Commissioner. Siya po ang party list first nominee ng P3PWD at babanggitin lamang po namin ang ilang datos sa kanyang bio notes na pinadala. Ang una po ay ang kanyang academic background. Siya po ay nag-graduate from the University of the Philippines with 2 degrees in economics and law. Noon pong 2013, she was appointed commissioner to the Commission on Audit or COA. At siya po ay isang sikat na pinag-aagawang profesor ng election law and local government sa UP College of Law sa Diliman. Noong pong 2015, siya po ay na-appoint na commissioner to the Commission on Elections, COMELEC, for a 7-year term until February 2022. Magandang hapon po, Attorney Guanzon. Isang karangalan po na nandito kayo ngayon hapon sa aming programa. Okay. Tulad po, Attorney Guanzon, ang nasabi ko kanina, si Sir Nani Braganza ng Aksyon Dapat ay naubos na po yung kanyang 5 minuto. Kaya nasa inyo po ngayon ang floor. Hello, Nani. Opo. Nasa inyo po ngayon ang floor, Attorney Guanzon, para po sa inyong 5 minutes. Your time starts now. Go ahead po, ma'am. Good afternoon. Simula pa po ng 2022 ay sumali na sa halalan at nanalo ang P3PWD. P3 means Pamilya Pasyente PWD. Ito po ay isang genuine na sektor ng mga persons with disability, children with specific needs, and those with serious illnesses. Kasama na po ang mga pasyente sa HIV/AIDS. Kaya po namin in-emphasize yun kasi para po maiba po ang P3 PWD sa ibang party list na nagsasabing PWD din po ang constituents nila. What we're trying to say is kami po since before 2022 pa, even before our registration ay organized na tsaka functioning and being true to our word and our advocacy. So nationwide po ang organization ng mga PWD, pero hindi po yan automatic na mga P3. Ang P3 po ay may chapter sa buong NCR at sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa 3 taon po na kahit po hindi kami nakaupo sa Kongreso, ay nanungkulan na po kami. Nakatulong din po kami. Hindi lang po kami, siyempre hindi ko naman po ina-announce yun. Ngayon po, kailangan ko na sabihin sa inyo, marami na po kaming napaopera sa puso, yung mga batang may Down syndrome. Nandyan po ang Little Brave Hearts Network. Mahigit kumulang po silang 4,000 members dyan. Marami po kaming batang may autism, cerebral palsy, yung pinapagamot hanggang ngayon sa PCMC. Nandyan po, meron tayong P3 Mommy Coordinator sa PCMC. At kahit prioritize lang ang mga bata, ay kahit po matatanda sa provinces naman po, ay tumutulong din kami through their Congress people, tinatawagan ko po yan. Mga senador po, tumutulong din po sa ating guarantee letters. Pero hindi po yan ang katungkulan ng inyong party list representative.
dapat po ang party list representative nyo ay magaling gumawa ng batas. Kasi po hinahalal nyo kami bilang mambabatas, hindi po para magbigay sa inyo ng mga ayuda o tulong. Yan pong mga benepisyo na yan ay dahil po sa taos-puso po namin gusto kayong mapaglingkuran din ng direct na benepisyo. Lalo na po yung may mga batang may butas po ang mga puso nila. So sa batas po, yun talagang isusulong ng P3. Yung 5% development fund para sa PWD at senior citizens, na yan ay manggagaling sa total income, 5% of total income ng mga LGUs at national agencies. Kasi sa ngayon po, yung 1% na yan sa barangay ay halos wala naman po yan, napakaliit na yan. Marami po tayong dapat gawin. Isa po dyan yung employment, nabibigyan ng tax incentive ang mga businesses na mag-i-employ ng a certain number of persons with disability who are qualified. Saka yung social pension po ng PWD, kailangan po talaga nating isulong yon dahil yung seniors ay meron na. Paano naman po kasi itong gobyerno natin ay deficit ng deficit. Kaya po hindi sila makapasa ng mga ganyan, mga direct social benefits. Kaya dahil nilalagay po nila sa mga infrastructure kasi doon sila may kickback. Yan po ang tutulan po natin yan pag si Attorney Guanzon ay maging congresswoman na ninyo. Paalala ko lang sa inyo na si Attorney Rowena Guanzon po, wala po akong amo. Dahil ito pong kumpanya namin, ako po gumagastos dito, mga kamag-anak ko, mga kliyente ko, at saka si Dr. Camille Ilagan at kanyang pamilya ang second nominee natin. Kami pong gumagastos, hindi po kami nasa payroll o nasa kapangyarihan ng mga kontraktor at mga big business. Kaya makakaasa po kayo na independent po kami. Kayo lang po ang PWD sector at mga seniors na halos PWD na rin at may mga malubhang sakit. Ang aming unang tapat na paglilingkuran. Okay. Wala po kaming business interest. Kaya makakaasa po kayo ang P3 when we win and have a seat in Congress, the first thing we'll do is have a nationwide sectoral consultation. Maraming salamat po. Thank you, Attorney Guanzon, for staying within the limits of your first 5 minutes. And alam po ninyo, kayo pong dalawa, si Sir Nani at si Attorney Rowena Guanzon, ang sektor po ay galak na galak ngayon sapagkat pinag-aksayahan nyo kami ng inyong panahon. Kayong dalawa sa pinakamahuhusay na prominenteng personalidad sa Pilipinas. Ngayon po, ang ating talakayan ay meron pong mga 6 na bahagi. Meron po kayong tigda 2 minuto para ipahayag ang inyong plataforma sa mga nasabing issue at meron din po kayong 2 minuto para magresponde o mag-react sa sinabi po ng bawat isa. Bago po kayo magbigay ng inyong responde, syempre kayo po ay tatawagin muna ng host kung kayo po ay magre-responde o yung pong sasabihin ninyo. Para po sa karagdagang at of course, ang ipinapakiusap po namin, siyempre po ito po ay alam na naman natin, yung angkop na naayong mga salita para po naman hindi po tayo magkaroon ng mga hindi inaasahang mga samaan ng loob. At ito po, ang usapang ito ay para magbuo at hindi po para maghati ng bawat isa. Ang unang issue po ay ang tungkol sa kalusugan. So, Miss Celia, would you like to read sa health, ma'am, please? Okay, nabanggit na po ni DJ Ron na ang ikalawang bahagi po ng ating talakayan ay mahahati sa 6 na kategorya at ito po ang mga sumusunod. Health, number 1. Number 2 is education. Number 3 is access to structure and information. Number 4 is employment. Number 5 is access to justice. At number 6 ay participation. So ito po ang ating 6 na areas, 6 na mga issue na pag-uusapan ngayong hapon. Ito po ang ating mga rules. Bibigyan ng tigda 2 minuto ang bawat panig para sumagot. Hayaang matapos sumagot ang nagsasalita sa nakatakdang oras at hintayin ang hudyat ng host bago sumagot o magsalita. Kung may tugon mula sa kabilang panig, bibigyan din siya ng 2 minuto para maglahad ng kanyang saloobin. So, let's go to the first issue, kalusugan. Ang kalusugan ay isa sa pangunahing pangangailangan para sa maayos at mapakinabang na buhay ng bawat tao.
Batid natin sa ating bansa ay kulang at kapos ang mga serbisyong pangkalusugan na ibinibigay ng pamahalaan, lalo na ang mga nauukol sa mga may kapansanan. So, Okay. ito po ang unang tanong on health. First point. Ang unang tanong po ang ating pong tanong sa kalusugan para po sa ating dalawang nagpaunlak sa talakayang ito. Mauna pong sumagot sa unang isyong ito si Sir Nani Braganza. Sir, bilang kayo po ay nagbabalak maging tinig ng sektor, ano po ang inyong mga panukala sa inyong partido para po ang kalusugan para sa Pilipinong may kapansanan ay maging affordable, accessible, at ito po ay available sa lahat ng uri ng kapansanan sa Pilipinas? Sir? Well, magandang hapon po, Ate Rowena. Nice to see you again. Ay, Nani. Magandang hapon po. Unang-una po, kung sa usapin ho ng plataforma, malakas ho yung aksyon dapat dyan. Sa usapin ng korupsyon, labas kami dyan. Ano ho? So in other words, when it comes to health issues, alam niyo po yung pagkakaiba ng senior citizen at saka persons with disabilities or Filipinos with disabilities. Yung isa ang cut-off age 60, yung isa by birth. Di ba? By birth. Apparent or non-apparent, or yung mga pinanganak ho na walang kapansanan, nagiging PWD in the future dahil po sa kasakitan. Ang unang panukala po namin dyan, home care program para sa mga persons with disabilities na gagawing package ng PhilHealth. Naranasan ko po ito nung mayor ako, may feeding program kami for 7,000 students, inayos ko po yung SPED. Sineryoso po yung SPED, sineryoso po yung alternative learning systems. Marami pong persons with disabilities, mga babies o mga bata na hindi kayang pumunta ho ng eskwelahan. Dinadalaw ho namin sa bahay nila. Ganon din po yung mga abandoned senior citizens. So, home care program for the PWDs as part of the PhilHealth package. Pangalawa ho, wag natin bawasan yung pondo ng PhilHealth. Dagdagan ho natin. Illegal ho yun, kasalanan ho yun. In fact, ang sabi ng Supreme Court, unconstitutional yun, mali ho yun. Pinondohan ko po yung pagtatayo ng ospital sa Alaminos para po sa aking mga kababayan. Sana tapusin na ho ng administrasyon ngayon. So in other words, more funds for mga tertiary hospitals ho natin kasi dadalawang klase ho ng pasyente sa Pilipinas eh. Those who can afford private hospitals and those who rely on public hospitals. Malinaw sa saligang batas, equal access to services, education, health, at pabahay. Health is the primary concern ng mga persons with disabilities. So, kasi from birth, minsan nakikita na ho natin ito. Yes, Sir Nani. Thank you very much po. Attorney Guanzon, your 2 minutes starts now. Please, ma'am. Crucial sa kalusugan at pagbibigay ng health services sa PWDs ay ang share natin sa budget. Kasi wala pong nakalagay sa GAA na may specific na minimum percentage para sa PWD. Yun po ang gusto natin talagang gawin. Nakagaya sa konstitusyon, ang education ay ang dapat may pinakamataas na budget. Dapat po sa lahat po ng ahensya ng gobyerno, yung nga sinasabi ko, may 5% ng total income nila o budget ang mga PWD. Para lahat po ng services ay ma-access natin. Kahit po sa Department of Agriculture, pwede naman po kasing magsaka ang mga PWD dyan with the right technology. Sa mga araro, for example, na mga handheld na pwede namang kahit nakaupo ka lang, basta mechanized. Yun pong sinasabi natin sa health services. Una ko pong ginawa nung nanalo tayo noon, ay nag-meeting po kami sa PhilHealth. Lahat po dapat ng mga mobility devices ay i-provide nila. Ngayon, meron na sila. Meron na, bago. You can get prosthesis, you can get hearing aid, you can get wheelchairs. Ang importante po kasi na hindi na tayo dapat humihingi every time sa mga ahensya. Dapat nakalagay na sa batas. Meron tayo dyan, 5% na minimum. Ayun, yung health services lalo na. Huwag na po tayong tigilan na po sana itong guarantee letter na ito kasi it breeds patronage. Gusto ko po sana, kung ang budget po ng DOH ay para sa ganyan, no? Dapat po, nandyan na po sa bawat hospital, sila na po ang naglalaan at nagsasabi kung ano po ang priority na mga bibigyan nila ng ating pondo o guarantee letters. Kasi ito po nga, Congressman, ginagawa tayong
Namamalimos tayo sa kanila. Ayoko yung namamalimos tayo. Okay. Salamat po. Salamat po, Attorney Guanzon. Sir Nani, would you like to clarify or react to the statement, the program of Attorney Guanzon? Meron po ba kayo gusto pang iklaro either sa sinabi nyo kanina or sa reaction po sa sinabi ni Attorney Guanzon? Well, unang-una po, nung ako po ay 1 minute, sir. Go ahead po. Sorry. Go ahead, sir. Mayor, ang pondo ko nasa PGH, ang pondo ko po nasa Region 1 Hospital. That can be, na pwede pong gamitin ng aking mga kababayan na hindi na po kailangan lumapit sa akin. Kasi yung red tape pa lang magagastos pa eh. Di ba? Pangalawa, ang prinsipyo ko sa serbisyo kasi, bumoto at hindi bumoto sa akin, pero ng taong bayan ito, pwede lang magamit. So let's depoliticize public service, especially on matters of health education. Kasi pag ginawa ho natin to, maraming kawawang Pilipino. Hindi ho dapat palakasan to eh. Nangako kami na magsiservisyo. Ang sweldo ko galing sa taong bayan. Ang pinapakain ko galing sa taong bayan. Ang trabaho ko, hindi lang sila pagsilbihan. Hindi po sila pahirapan. This is a constitutionally mandated job ng kahit sinong public servant. So in other words, developmental projects, institutional projects, less red tape para po, lalong-lalo na po sa mga persons with disabilities. Yun lang ho, simple lang ho to. Home care program. Yes, sir. Para sa mga persons with disabilities under PhilHealth. Yun po yung inuulit lang ho namin palagi. Sila ang pupuntahan, hindi sila ang pupunta. Okay. Sir, iklaro ko lang po, Sir Danny. May sinabi po kayo kanina, ang sabi ho ninyo, nagsabi na ang Supreme Court na sila against doon sa pag-transfer ng funds sa PhilHealth. Hindi ho ba wala pang desisyon ang Supreme Court at meron pa lang pong petisyon ang iba-ibang sektor pero wala pa hong desisyon ng Supreme Court? Tama po ba yan, sir? Hindi po ako nagkakamali yung OSG at represented government. Yeah, but wala pa hong desisyon ang Supreme Court. Yes po, Is that correct? Okay. Sinasabi lang ng Supreme Court ko kasi is mali ang ginawa nyo, ibalik nyo yan. You know, pag gumawa ka ng batas, yung spirit ng batas, pag pangkalusugan. Alright. Yung PhilHealth ko simple lang eh. Yeah. Each Filipino is given 1,700 as parang pera ho nila. Magamit o hindi magamit, pwedeng gamitin ho ng ospital yun eh. For other services. Okay. Tinanggal ho ng PhilHealth tuyo, ay tinanggal ho ng national government. Ng government, okay. Attorney One last Guanzon, point po. Ang tanong ko nga ho eh, pati po medyo choppy si Attorney Guanzon, habang nawala po si Sir Nani, would you like to support? Dapat, maganda yung home care, pero yun nga, dahil wala silang pondo, yun lagi nilang sinasabi. Dahil tinransfer nila yung 89 billion doon sa infrastructure. Ayan ang problema sa gobyernong ito dahil ang dami pong katiwalian eh. Kaya andyan, nasa Supreme Court na sila. Kaya ako, yung PhilHealth, dapat dagdagan nila yung benefit ng PWD. Kasi po, magkano lang naman yan? Sa cancer nga ngayon, dinagdagan na nila. Kakakulit din natin, di ba? Dati, isang 100,000 lang. Naku, ngayon umabot na po tayo, may 1.2 million na po. Hanggang doon na ang package. Dito po tayo mag-zero in sa PhilHealth. Kaya pag nag-budget hearing, diyan ko talaga sila susuruin eh. Kasi ito po yung susi na institutional sa atin. Bakit po mga PWD na may trabaho at may income, ay sinisingil pa rin ng premium ng PWD kaltas sa sweldo. Hindi naman sinasabi ng batas yan dapat po lahat ng PWD dapat po ay wala na pong premium. Yan po ang isang dapat nating isulong dyan. At increase ang benefit amount at coverage. Yung coverage. Kasi mahirap po talaga pag ang coverage ganito lang. Marami yung sakit na hindi naman ho talaga. Okay po. So far nagkakaisa ang dalawa na talagang dapat pagbutihin ang PhilHealth, dapat butihin, iayos ito at salamat po sa inyong dalawa. Attorney Sir Nani, kayo po ay may sinasabi before po, Chappy. Konti lang pakitapos lang po 'yun para fair naman sa inyo. Sir Nani, please. I was saying a while ago, yung Yes, please. is not part of the PhilHealth package. Yun po ilalaban. Tandaan natin. 6.3 trillion ang budget ng Republika ng Pilipinas ngayon. Ang ginamit na pinamigay sa mga individual na tao, 200 billion, benefiting 10 million Filipinos. It's not even enough to elect a senator, but probably more than enough to elect a congressman and a mayor.
Okay. Ang sinasabi lang ho natin, yung pera ng taong bayan, dapat para sa lahat, hindi ho para sa iilan. Okay po. Salamat po sa Yun lang salamat naman po. yung gusto ko sabihin. So, home care program will be a new package that we will fight for. And kung kami po ay naswertehan at manalo po sa eleksyon. Okay. Salamat po sa inyo at of course si P3PWD, ang panalangin po natin, dalawa kayo nandun para napakasarap ng paano yung pag-asa namin ng sektor na may kapansanan kapatuloy. Yan po ay kalusugan. Magiging malusog ang ating 6 na milyong Pilipinong may kapansanan pag ang dalawang ito o ang mga ito ay inyong ikinonsidera sa inyong mga balota sa May 12. Punta po tayo sa pangalawang issue. Ang issue po ng edukasyon, Ma'am Celia. Okay, ang pangalawang issue po natin ngayon ay edukasyon. Ang edukasyon ay nagdudulot sa tao ng kaalaman at karunungan na hindi mananakaw ni naman. Ito ay tinatawag ding Great Equalizer o epektibong kasangkapan sa pagpapantay-pantay ng mga nilalang. Ngunit bakit ang pagkakamit ng edukasyon na isa sa mahalagang karapatang pangtao ay hirap pa ding abutin ng mga Pilipinong may kapansanan? Okay. So ang tanong po, Question number 2. Okay. ang tanong po natin sa ating dalawang magigiting na sa ngayon po ay hihilingan po natin si Atty. Guanzon na magpahayag ng plataforma ng P3PWD sa larangan ng edukasyon kasi meron na po tayo Atty. Guanzon, Sir Nani, na Republic Act on Inclusive Education. 2022 pa ho ito. At bago ho natapos ang IRR nito, inabot ho ng siyam-siyam yung IRR ng DepEd. So naging mabagal ho ang DepEd sa paggawa ng IRR dito. Pero ngayon po, natapos na nga po yung IRR. Pero yung gusto ho nilang gawin, dyan po sa ating Inclusive Education Center na wala naman po sa batas, ay gayahin yung kay Gatchalian sa Valenzuela na gumawa ng Inclusive Learning Center na halagang 40 million pesos. Hindi naman po yun ang kailangan ng sektor. Ang kailangan po ng sektor yung sinasabi ng batas na ito. So, Your Honors, Atty. Guanzon po muna, you have your 2 minutes. Ano po ang programa ng P3PWD para sa ganito pong aspeto ng edukasyon para sa Pilipinong may kapansanan? Atty. Guanzon, your time starts now po. Nag-unmute eh. May nag-unmute. Sige po. Sorry po. Go ahead po. Education po ang dapat pinakamataas ang budget. Doon po tayo kukuha ng specific na budget para sa ating mga SPED. Yan po pinaglaban ko yan. Nung na-zero budget po yan, ang SPED, ay tinawagan ko yung Secretary of the DBM na dati po kasama namin kay Secretary Angara. At binalik po yan ni Senator Ligarda at ni Senator Angara. Kaya ngayon po, maganda naman 1.2 billion pero kulang pa rin. Yung inclusive education yata, hindi naiintindihan ng iba dyan eh. Kasi yung mga bata nire-refuse eh. Galing ako Maynila, nag-house to house ako doon, may bata gustong pumasok, 17 years old, ayaw na tanggapin. Inclusive education po, at may kapansanan yung bata, pasok nyo. Kahit mataas na po siya, matangkad, hindi na siya kayang sumabay doon sa mga maliliit. At siyempre, malaki na siya. Pasok nyo doon sa mga high school, lasing tangkad niya. Lagyan nyo ng sarili niyang mesa doon at sarili niyang module. Yan po inclusive education. Para ang bata po ay matuto naman at makapag-aaral. Ewan ko ba, ba't yung ibang teacher ay hindi rin marunong na inclusive education. Kaya kailangan siguro yung IRR na yan ay isa pang pasada ulit para po ma-improve yan. Kaya yung education po, nakakatakot na ito. Ang mangmang ng Pilipino. Abay, very high illiteracy. Ano ba ito? Parang noon, grade 1 ako sa Cadiz West Elementary School, marunong na kami magbasa. Hindi ka pwede mag-grade 2 kung hindi ka marunong magbasa. Ngayon ay graduate na sa 4th year ay hindi pa rin marunong mag-intindi ng binasa nila. Yan po ay kapalpakan ng gobyerno natin through the years because if education fails, our political system education will also fail. Kaya tingnan nyo, ang dami-dami yung nagbibenta ng boto nila. Kaya yan failure po yan ng education system na. Ang gusto lang natin, inclusive education. Isama po niya ng mga PWD, lalo na po sa mga bata at doon po sa TESDA. Kailangan po meron silang minimum din na
Okay, maraming salamat po. Pasensya po, Attorney Guanzon. Sir Nani, your 2 minutes starts now on education, please. Go ahead po. You're Well, unmuted. education is a right, not a privilege. Education is the single biggest equalizer between the rich and the poor. At ang sinasabi ko nga po kanina, Filipinos with disabilities, they must be treated and respected with the same rights as those born without disability. So in other words, inclusive education simply means, but let me put equalatilio into it, they require special attention, special teachers, special equipments, in fact, including special doctors and diet minsan under the SPED program. It is nice to know na may budget na ho to, pero it must be institutionalized yung SPED. Pangalawa, alternative learning system. Kasi iba-iba ho minsan yung grado o edad ng gustong mag-aral. So they must be evaluated according to their age and knowledge. Papunta ho ng kolehiyo. Pangatlo, walang discrimination, walang bullying. Dapat turuan din ho yung mga teacher, hindi lang ho yung mga estudyante. Ano ho? So very important ho yun. And all of these are in our Philippine Constitution. Kasi doon ho namin dinudukot yung aming plataforma. So, in other words, hindi lang ho budget ang kailangan ho dito, kundi special attention ho talaga. Dapat ma-incorporate sila at maging regular silang membro ng mga regular na klase sa elementary, high school at kolehiyo. And the schools must be accessible as well and safe for the children with disabilities and persons with disabilities. Okay. Thank you very much, Sir Nani. Meron ho pa kayong gustong i-react doon o gustong bigyang tugon doon sa sinabi ni Attorney Guanzon kanina, or meron pa ho kayong gustong palawakin? You still have 1 minute. It starts now. Go ahead po, Sir Nani. Well, again, 6.3 trillion yung budget. Ang tanong dyan, magkano yung para sa mga persons with disabilities? Magkano yung pang-edukasyon? Magkano yung pang-kalusugan? Ano ho? Accessible ba? Safe ba? Yung mga ospital, yung mga clinics na kanilang pupuntahan? Not only that ho may equipments ba? May programa ba? May doktor ba? Sa mga kabataan, mga magulang na may special needs. Ito malinaw po sa akin sa narinig ko. You're not asking for special considerations. Hindi po kayo nagpapa-importante. Ang mahalaga, yung gobyerno nakikita, naririnig kayo at may boses kayo sa gobyerno. Merong party list o wala na representante nyo sa gobyerno. Sabi ko nga po, di ba? Filipinos with disabilities must have the same rights as those without disabilities. A policy program project, yan lang yung trabaho ng gobyerno eh. So that must be recognized true and true. Thank you. Thank you, Sir Nani. Attorney Guanzon, you still, same 1 minute po for you for if any other. Maganda yung sinabi ni Nani, yung accessible classrooms. Ganda yun. Ganda yun. Kaya agree ako dyan na dapat nga yung DepEd, meron po sila sigurong PWD education. I will call or write Secretary Angara after the elections tungkol po sa aming mga mungkahi din. I'm sure Nani can do the same after he wins. Kasi pwede naman po sa Secretary tayo mauna muna bago tayo magsabatas. Maganda po yun, accessible classrooms. At saka yung poverty cycle. Hindi naman makapasok, walang makain. Dapat talaga may free lunch sa mga grade school. Kasi kahit grade school man lang sana, read or write lang ng pangalan eh. Magawa man lang ng mga bata. Talagang nakakatakot na po ito. Natatakot na po ako kasi hindi po ako sanay sa ganito na sitwasyon ng Pilipinas na parang nagulat nga ako sa mga eskwelahan. Hindi makaintindi. Ngayon, hindi ka na maka-speech in English eh. Kailangan mag-speech ka, Tagalog na. Para sure na maintindihan ng mga bata. Nakakatakot na. Itong gobyernong ito ay hindi yata sila dahil wala silang malasakit eh. Dapat itong talagang trabaho natin for persons with disability and senior citizens, kailangan po talaga dito, hindi lang matalino ka, may puso ka talaga. Okay. May puso ka talaga kasi alam nyo, itong trabahong ito, pag sineryoso ko ito, baka ma-heart attack ako. Okay, thank you. Thank you. Wag ate. Thank you, Attorney Guanzon. Thank you, Sir Nani. Bago po natin iwan tong edukasyon, gusto lang po namin ibigay itong mga tidbits na ito. Una,
Ang Department of Education po simula 2011 ay naglaan ng 100 million para sa materials for learners with disabilities. Tanong, ngayon po ay 2025 na. Nasaan yung mga perang yon from 2011 to 2025? Magkano po yun? Marami po yun. Sana hanapin ninyo pag nanalo kayo. Ang pangalawa, marami Ano yun? Sandali lang. Ano yun para ma-text na agad si Secretary Angara? simula Ano po po yung pondo na yun na hanap natin? simula po 2011 hanggang 2025 o 2024, naglalaan po ang DepEd ng 100 million para sa production ng learning materials for learners with disabilities. So hanggang ngayon po ay hindi, in fact yung Philippine Printing House for the Blind wala na. Yung DepEd po ngayon ay wala nang naipoproduce na isang braille books para ho sa learners with visual impairment. Tanong, bakit ho nagkaganon? At pangalawang tanong, nasaan po at anong ginawa doon sa 100 million mula 2011 hanggang 2024? Nasaan po yon? Maganda. Sige, sulatan din natin ng COA. Nasaan na Okay. yan? Ang pangalawang informasyon ho, Attorney Guanzon at Sir Nani, napakarami po mga may kapansanang nagtatapos. Pero syempre po, alam naman nating mahirap ang employment. Pero mahirap na nga po ang employment, kulang pa ho sa training para maging equal ho ang pagkakataon para sa may kapansanan at walang kapansanan na makahanap ng trabaho. Sana po pag nanalo kayo, damihan niyo po yung ganitong opportunity para dire-diretso ang patraining ng gobyerno at hindi binibigyan ng hangganan ang isang may kapansanan para magkaroon po sila ng pagkakataong magsanay. Alam nyo ho, DJ, masyadong maliit ho kasi yung ekonomiya natin. Ang tawag ko nga ho dito sa share economy. Sa shit economy. Sa Pilipinas lang ho talaga, kakabili ka ng 3 pirasong bawang, naka-plastic ng maliit. Walang purchasing power ho. Okay. Pati shabu, naka-plastic. Ayun o, yun ho ang sa share economy. Ang pangatlo ho, bago na, naku, magagalit po si Director, pasensya po kayong dalawang mahusay. Ang pangatlo po, Sorry po talaga. I'm just reacting kasi ho. yeah. Ang pangatlo ho, sir, ma'am, ang pangatlo po ay, ang mga may kapansanan po, hirap na nga pong makapag-aral sa college. Ang isang bulag, halimbawa, na papasok sa kolehiyo, kailangan niyang kumuha ng guide. Kailangan niyang maghanap ng mga materials na accessible sa kanya. Pagkatapos pag nakatapos ng pag-aaral, gagaguhin lang ho ng mga local government units at national government sa pamamagitan ng palakasan pa rin. Dinadaan pa rin sa palakasan po kahit na yung may kapansanan, nagsikap, naghirap para po sila makapag-aral. Sana po mabawasan ito pag nanalo po kayong dalawa. Salamat po. It's a matter of political will ho kasi. Yeah. It's a Pwede matter bang- of political will. Hindi ho ba? Yung palasyo, pinapayagan niyang babuyin yung budget sa Kongreso. Yan ang resulta. Okay. Ma'am Celia, Will starts with the palace. you wanna say something, Ma'am Sana akong Celia? gustong banggitin sa ating dalawang panauhin. Yun pong ating batas na 11650, yung R11650 on Inclusive Education Act. Meron po dyan isang provision na nagsasabing sa mga exiting students, students with disabilities, kung exiting secondary school, meron po silang transition program. So yung pong mga inihahanda po sila kung saan po sila pwedeng pumunta. Pwede higher education tulad po ng sinabi ni Kong Nani, or pwede po din doon sa binabanggit din naman ni Kong Guanzon na yun pong tinatawag nating technical or vocational education na karamihan sa ating mga bata ay doon po tinitrain. So, napakalaki po ng avenue, ng oportunidad para po matulungan ninyo ang mga batang ito para po sa kanilang mga future. Okay. Nasa batas. Alam ko po marami pa. Marami pa kayo. Talagang dapat ipasa natin yung batas na may minimum na percentage ng employees ang i-hire ng government agencies, LGUs, tsaka national agencies at government corporations. Okay. Yan lang po ang paraan dyan kasi alam nyo, if we just rely on the goodness of their heart, wala ho, walang puso yung mga tao yan. Well, in addition, Dapat may batas. Sige. Very short, Sir Nani. Go ahead. Incentivize yung mga kumpanya na binibigyan ng pansin.
Tama. Alright. Filipinos with disabilities. Oo. Malaking bagay ho yun eh. Yeah. May I remind po our two very good gentleman and lady na kami po tuwang-tuwa. Paki-take note po ito. Ito po mga binabasa namin, mga feedback po galing sa sektor na dahil po sa kakapusan ng panahon ay hindi na po namin mapalawak. Pero alam po namin na unti-unting talagang binubuksan ninyo ang inyong mga puso. At kayo po ang aming aasahan sa susunod na 3 taon. Ang kasi ang nangyayari po sa gobyerno, napaka-inconsistent ng kanilang consultancy. Kukonsulta lang sila pag kailangan. Pagka hindi na napapansin, hindi ho nagtutuloy-tuloy. Kaya dire-diretso pa rin po yung problema. Ang susunod pong bahagi ng ating talakayan, pasensya po uli, mga dalawang mabubuting Ginoo at Binibini. Pasensya po at talagang wala po tayong masyadong panahon. Pero paki-take note po yung mga damdamin at sentimiento ng ating sektor. Yung susunod pong issue ay tungkol sa accessibility. Ma'am Celia? Okay. Yun pong ating pangatlong issue ay access sa struktura at impormasyon. Ang kakayahang makipamuhay ng mga tao sa lipunan ay hindi dapat ipagkait kanino pa man. Pero sa Pilipinas, kumpara sa ating mga kalapit bansa, hirap ang mga may kapansanan na magamit ang transportasyon at iba pang basic facilities ng gobyerno tulad ng komunikasyon, leisure and sports o pagkakalibangan. Sa pananaw ng marami sa sektor, ang pamahalaan na dapat sanang manguna sa pagkalinga at pagprotekta sa mga mamamayang may kapansanan ay siya pang unang hindi sumusunod o lumalabag pa at violator sa sariling batas. So, question number 3, Ron. Okay. Alright. So, since pareho po kayo naging mayor na dalawa, uunahin ko po si Sir Nani. Ang tanong po ano po ang panukala o mga gagawin ng inyong partido para ang susunod na 3 taon ay mas lumawak pa? Alam naman po namin hindi pwede ito ng isang araw o isang taon eh. Napakarami pong kasalanan ng gobyerno sa Pilipinong may kapansanan. Pero kailangan po tayo magsimula. So ano pong mga pangunahing hakbang na gagawin ninyo para mabuksan ang pintuan para sa Pilipinong may kapansanan na may kinalaman sa accessibility o pag-abot sa serbisyo ng transportasyon, teknolohiya, pangunahing serbisyo ng gobyerno. Attorney, Sir Nani, you have 2 minutes. Go ahead, please. I'm sorry, Sir Nani. Go ahead. Unang-una po, balikan po namin ni Mayor Guanzon yung pong local government code. Yan ang mga local governments. Yung building code, dapat ma-review. On the matter of accessibility and safe access to facilities. Pangatlo, let me very specific, itong busway carousel dito sa EDSA, ito po yung pinakamasakit na ginawa sa mga Filipinos with disability. Hindi na nga kinonsulta, pinahirapan pa. Mapunta kayo dyan sa Mount Camyas o Mount Camuning. Sinubukan ho namin to about a month. Mount NCDA, go ahead po. Hindi kinaya karamihan ng ating mga Filipinos with disabilities. Pangatlo ho, pinutol-putol yung prangkisa. 3 beses kang sasakay. Tumaas ang pamasahe. Hindi komportable ho ang biyahe. Inilipat sa gitna, tinanggal sa sidewalk. Yung sidewalk ho kasi sa kaliwat kanan, yun ang proteksyon ho ng kahit sinong mananakay. Nilagay ho sa gitna. So kailangan mong tumawid ng tulay. Higit sa lahat, walang CR dun sa gitna. Wala kang sidewalk dun eh. Kung na-emergency ka ng 1 or 2, patay kang bata ka. So nagmahal yung pamasahe, hindi komportable ang buhay, nalulugi yung mga bus, may mga bus na nagsasara, yung mga kumpanya nila, at inipit. Dati 3,200 na bus, ngayon 400 o 500 lang ang bumabiyahe. So in other words, ito yung mga sintonadong programa ng ating gobyerno. Sintonado ho to. Sabi nga ho nung kaibigan ko ako bulag, hindi ako nakakakita, pero yung gobyerno may mata, hindi kami nakita. Ba, kinalimutan kami, initsapuera kami. Yung masama, pinahirapan pa kami. So ngayon napapagastos kami lalo. So ito yung mga sintonadong programa na kailangang ayusin. So in other words, what is safe and accessible for the Filipinos with disability is safe for everyone. Yun, garantisado yun. That's right. Thank you. Attorney Guanzon? That's right. I agree with Nani. Yung Kamuning Tower na yan, kailangan umakyat dyan si Vince Dizon.
Okay, Umakyat siya dyan once a week para Okay. mapagod siya. Oh, Attorney Guanzon, kung nagkakasundo po kayo naman po sa teknolohiya at iba pang oportunidad sa accessibility, ano naman po makita ang nyo plano sa ng ibang P3? bansa, Yes yung po. mga walk pathways ay may ng yung yung Tactile ba po. yung tawag na tiles? Oo. Tactile po, tactile. Opo. Punta ako ng Japan ang bilis maglakad nung mamang di nakakakita. Alam na alam niya saan siya papasok Opo. eh. Pero dito, sa dami naman ng tao ay wala nang lugar na may kailangan na talaga yung pagsusuri sa budget ng mga ahensyang yan. Dapat tanungin sila, magkano diyan nilagay mo for accessibility, magkano ganyan? Hindi. Ilagay mo diyan, line item mo. Line item mo bago ako sumangayon na papasa tong budget mo. Ganun dapat. Kailangan po mag-elect kayo ng mga congressman, congresswoman yun na hindi mahihiyang mambardagol sa kanila. Okay, sa inyo pong dalawa, ang pakiusap po namin una ay kaya po patuloy ang violation ng gobyerno sa kanyang sariling batas sa accessibility. Ang DepEd, for example, ma'am, tanggap sila ng tanggap na ginagawa ng DPWH kahit na yung eskwelahan ay hindi accessible. At pagkatapos, wala naman ho silang progressive compliance o yung pagsunod para yung mga pilay, yung mga bulag, yung mga ay hindi mahihirapan kasi nga hindi accessible yung lugar. Una, sana po pakitingnan nyo po through congressional investigation bakit ang DepEd hindi man lang nagpapaumanhin sa sektor na hindi accessible ang kanilang mga eskwelahan. Ganon din po yung CHED, ganon din po yung TESDA. Pakitingnan po sa inyong congressional powers to investigate at sana nga po talagang inyong ibardagol ang kanila para po mabuksan naman ng kaunti pa ang pintuan ng pagkakataon para po sa Pilipinong may kapansanan. Alam nyo, DJ, ito ang garantisado. Pag nanalo kami ni Atty. Guanzon, magiging masaya yung Kongreso. Maraming Sigurado salamat po. Yan na lang ang sigurado ipapangako ho namin. Maraming salamat po. Masaya ho to. Di ba? Pangalawa, palakasin ho natin yung Oversight Committee ng Congress. Kasi yung investigasyon lang ho yun eh. Yung Oversight Committee has the power to review. Di ba? Yung mga pinapatupad na programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang problema, kaya hindi masyadong ginagamit to kasi mari-review rin yung ginagawa ng ilang mga kaibigan namin mambabatas kung paano laruin ho yung budget. Ginawa nga ho lang personal na alkansya ho nila eh. At saka nilegalize nila ang vote buying sa eleksyon na to. Okay. Attorney Guanzon, would you like lawmakers must not be lawbreakers. Yeah. Attorney Guanzon, would you like to Diba? add, ma'am? Ayun sinasabi ni Nani, yung mga kickback kasi ng congressman, kaya ang hihina ng mga project eh. Tingnan nyo, yung bollard, bali. Yung tay-tay, wasak. Kasi 40% na pong kickback ngayon eh. Okay. Wala nang hiya-hiya ngayon. Kaya itong sinasabi niyong accountability, isa dyan sa suggestion ko, sa COA, natin sa COA na sa Ano po kanilang yun? audit Commissioner? report. Attorney Guanzon, ano po yun? Commissioner audit? Opo, commissioner audit po. Commissioner po ako doon. Isang taon. Sige po. Kailangan po mag-audit sila kagaya ng gender. I-audit nila kung tama ba paggastos ng Gender and Development Fund. Ipa-audit din natin sa kanila kung tama bang paggastos sa accessibility sa batas. Pwede po yung gawin. Para kung hindi po tama, ipa-ulit nila at hindi pa babayaran. Pwede naman tayo mag-object, hindi babayaran yung project eh. That's why dapat yung ating organizations ay strengthen natin. Yun. Kunyari, may ganyan, ginagawa, may nag-check up tayo. Hindi tayo conforme doon sa accessibility ng project na yan. Susulat ako sa COA, object ako dyan, hindi babayaran yan. O pag hindi binayaran, akyat siya sa COA, doon kaming dalawa maglitis kung bayaran ba siya o hindi. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Alam po niyo, huling sumbong na lang at isang maikling tanong sa accessibility. Ang NCDA po ay may subcommittee on accessibility. Number one, pati NCDA, hindi po siya in conformity with the accessibility law that the government has promulgated. Number two, wala akong maasahan sa subcommittee on accessibility. Ang bagal ng discussion, ang bagal ng progreso. So, ang samo po namin sa inyong dalawa, pag nandoon na po kayo, pabilisin po natin sana ang mga bagay-bagay na maramdaman naman po kasi hindi naman po ito magastos eh. Kung ito po ay nauna lamang na isinama sa plano
ng DPWH, hindi po magkakaganito at hindi po sasabihin nilang magastos. Ang pangalawa po na pakiusap namin, sana po ang inyong mga pork barrel na dalawa ay ma-access. Ayoko yan. Sana po ang inyong mga pondong dalawa ay ma-access ng sektor kung paano po ninyo ginagamit. Maraming salamat po sa Teka, inyong Ronnie, dalawa. ito lang ang sasabihin ko. Yes. Gusto ko din ho sanang ipakiusap sa ating dalawang kinatawan kung talagang mananalo po sila. Ay, sana Mananalo po, sila. Oo. opo. Go. Ay sana po talagang tutukan ng mga mag-iimbestiga, hindi lang po yung nag-grandstanding at pagkatapos ay kalilimutan na yung talagang mga issue kung hindi ang ipina-float lamang ay ang kani-kanilang sariling mga agenda. Kung Okay. talagang kung katulad ninyo na may puso at talagang tututok sa mga proyekto, ay talagang magkakaroon ng tamang Celia, Opo. Celia, gawa tayo ng PWD Rights Patrol. Para Yun. kayo mismo nag-check doon. Kung di kayo conforme, di text nyo ako. O di object tayo, hindi bayaran. At Yes, yung po ay ma'am. magiging, yung Yes, po ay ma'am. magiging, Magandang ideya po yan. Yung talagang Oo, pag binayaran nila, Consultation. yari sila sa akin sa TikTok. Di ba? Alam nyo, yung Congress will have access to information. Will have access to how the budget is being spent. Paano ginagastos yung budget. Yung iba dyan naka-line item, yung iba hindi. So in other words, madaling silipin kung saan ginagastos yan. okay. Kung may nakitang anomalya, demanda kagad, hindi investigasyon. Okay. Alright, Sir Diba? Nani. Ombudsman, may Oo. sandigan bayan. Ang problema ay iimbestigahin. Pagkatapos investigasyon, wala naman demanda. Okay. Alright, Sir. Yun lang. Yun lang yung malaking diferensya, di ba? Oo. Saka, Sir Nani. about Sir Nani. demanda. Okay. Sir Nani, Ma'am Guanzon, ngayon pa lang po sinisiguro namin sa inyo, yung Disability Rights Patrol, bahagi na po ng inklusyon. At kayong dalawa ang aming gagawing consultant dito po sa Disability Rights Patrol. Paalala ko lang, Yes. paalala ko lang po. Salamat po. Paalala ko lang po sa lahat na alas 4:05 na po. At meron pa tayong 2-3 issue. Alam ko po na kayo ay last 2 minutes na sa inyong kampanya. So hayaan po ninyo na 1 o 2 issue na lang puntahan namin para po naman lahat po ninyo ang inyong saloobin dito sa mga issue. Punta po tayo sa susunod na napakahalaga din po. At ang buhay ng kahit sinong Pilipino ang hanap buhay o economic empowerment. Ma'am Celia? Okay. Ito pong issue number 4 ay kapangyarihang pang-ekonomiya. Matinding hamon po sa ating gobyerno na magpatupad sa kapaki-pakinabang at makabuluhang pagsasanay or training para po sa disenteng hanap buhay o trabaho ng mga taong may kapansanan upang mabigyan ng kakayahan ang sektor na sumabay sa kalakaran ng pambansa at pandaigdigang ekonomiya. Question, Ron. Alright. Hinati po natin sa 2 bahagi ito. No? Una ho, naniniwala kami na ang trabaho ay talagang problema ng lahat. Pero sa may kapansanan po, kailangang ihanda muna ang may kapansanan para maging handa siya na magtrabaho. So, Attorney Guanzon, kayo po muna, ano po ang inyong mga hakbangin para ang mga Pilipinong may kapansanan ay maihanda na maging handa siyang magtrabaho o maging maghanap buhay? Go ahead po, ma'am. Yan pong education, malaking bagay po yun. Tapos yung sa TESDA na skills training na dapat meron tayong minimum 5% sa kanyang budget. Ang maganda rin pong source of fund dyan sa skills training tsaka capital. Yung 20% internal revenue allotment, tinatawag na City Development Fund ng bawat LGU. Kaya yan po pwede nating ipatrabaho sa mga konsehal na sa may committee chair ng mga PWD at elderly dyan sa mga sangguniang Pambayansod. Saka panglalawigan. Maganda hong source of fund yan, di pa ginagamit kasi dapat dyan na po para magbilis na po yung access, dyan na mismo sa lokal. At saka yung pong kasing capital, ng livelihood, mas madali po kasing mamonitor yan pag local yung source of funding. But again, I said, 5% of the budget of the DTI should go to livelihood training and capital of persons with disability, even government banks like Land Bank. Land Bank na ito hindi yata ito nagpapautang sa magsasaka nagpapautang na sa mga kontraktor. Yun ang problem. So ang dami pong sources of funds, hindi po lang talaga ma-access dahil wala silang
Hindi nila pinaprioritize. So, kailangan po ipasok natin sa batas o kaya sa policy o kaya sa pangungulit po sa pagpapatawag ng mga heads of agency. Patawag po yan sa mga committee. Maupo po tayo sa mga committee at ipapakommittee in aid of legislation, patawag po natin sila. Alright. Maraming salamat po, Sir Nani. Paano po nyo ihahanda ang inyong mga may kapansanan para makapaghanap buhay? Edukasyon, yun ang pasihan ng kita mo, abuhayan mo, kinabukasan mo. Di ba? Edukasyon. So, nagkataon lang ho na itong mga Filipino with disabilities, by age, una, bata pa, apparent or non-apparent, medyo lumalabas na. So, SPED, regular, DepEd, alternative learning systems, depende po sa kakayanan ng bata. Ano ho? Tignan ho natin. Pangatlo, kaya bang dumiretso sa kolehiyo o tech-voc? Kasi technology can cure this problem. Yes. Nung pandemya nga ho mas kinabahan nga ako kasi ang daming pa-deliver ho sa bahay, hindi tumigil ho aming doorbell. So in other words, persons with disabilities or Filipinos with disabilities with the support of their families can engage in business. So kapital, teknolohiya, merkado. They must be given capital. Hindi ito yung small business. A fund must be given to them para may capital ho sila. Di ba? Pangalawa, yes, pangalawa. Sorry, sir. Go ahead. I'm just trying to finish yung 53 seconds ko. Just very quick. Go ahead, sir. Opo. Go ahead po. 53 seconds ka, very quick pa. At pa yun, Mano? Ano ibig sabihin nun? It is, go ahead Anyway, with your 53 seconds. What I'm simply saying is, iba-iba din yung kalagayan ng mga munisipyo at mga syudad. Alam nyo, ang probinsya, 2 billion ang alokasyon yan sa national tax allocation. Ang mga cities, 1 billion. Ang mga munisipyo, 300 million. Ang mga barangay, 4 million. So kita mo kagad yung disparity ng pondo ng munisipyo at saka mga syudad. I was the father of the city of Alaminos. From 40 million, it jumped to 120 million. Now, ang budget ng Alaminos, 1.5 billion. Yung SEF is not enough. There should be more investment and serious investment coming from the Department of Education and CHED. We must reinvent governance in this country to prioritize those who are in need. Not those, di ba? Yun lang ho. Let's prioritize it. Di ba? Yun lang ho. All right. Since you have, kanina may 53 seconds pa inabala ko kayo, kayo na po yung mauna, sir. Nasabi na po ninyo yung sa paano natin ihahanda yung mga may kapansanan para sa magtrabaho. Paano naman po? Ang isa sa ayaw tumanggap sa may kapansanan ay gobyerno kasi abala daw. Pwede namang hindi tanggapin. Bigyan na lang ng biyaya. Paano po natin ihahanda ang Pilipinong may kapansanan o ang mga employers at gobyerno para sila ay mahikayat na mag-empleyo o bigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino may kapansanang gustong maghanap buhay? Alam nyo, don't get this wrongly. In fact, I have not seen it but ni-report ho sa amin to. Opo. Yung opisina ho ng mga Filipinos with disability, wala nga raw hong kwento may disability. At nasa Tama po yun. Tama po yung inyong napag-aralan, sir. So, this is now government. Pinapamukha na mismo. Di ho ba? So sabi ko nga po kanina, political will. Yung budget nang gagaling sa palasyo, hindi sa kongreso. Let me repeat, yung budget nang gagaling sa palasyo, hindi sa kongreso. So kung sa palasyo pa lang, nandun na yung budget ng Filipinos with disabilities, hindi basta-basta magagalaw dapat yun. Pangalawa, political will. Huwag niyong galawin yan kasi yung specific needs ng Filipinos with disabilities, hindi dapat makompromiso. Political will. So, governance is very simple. It's not complicated. It becomes complicated when the palace has no political will and allow his political allies in Congress, both lower and upper house, to toy around with the budget. Ito, election budget, tutuwin ang linaw-linaw ho Ginawa nga ho lang personal na alkansya ho nila yung budget ng Republika ng Pilipinas. They legalize vote buying. It's now ongoing all over the Philippines. At pinapangalandakan pa ho sa TikTok at Facebook. At pinupuri pa ho nila yung nagbigay ng pondong ganito sa kanila. Samantalang yung mga hindi pumirma, wala.
So sila rin nagkakainan. Hindi ho ba? Yeah. Hindi dapat ganun ang sistema ng paggugobyerno. We should reinvent governance in this country. Garantisado, Attorney Guanzon at Nani Braganza ang pinakamaingay na kampi sa Kongreso. Yun lang. I like the unity spirit in this afternoon sa forum. Attorney Guanzon, kayo naman po. Paano po ninyo iahanda ang gobyerno at ang pribadong sektor para tumanggap ng may kapansanang gustong at qualified na magtrabaho? Tax incentive po. Tax incentive para sa mag-i-employ a certain number of, let's say, 10% minimum of their employees, total number of employees, including office staff, ay bibigyan po ng tax incentive. Kasi hindi naman tayo nagba-voucher system sa Pilipinas dahil we are a poor country. Lahat kinakaawat pa ng mga opisyal natin ng kaban ng bayan, lalo namang poor country. Kaya tax incentive na lang po para maibalik naman po sa benefit ng mga persons with disability ang what do you call this, ang benefit ng government without money out sa government, tax incentive na lang para sa mga negosyante. At yun po sinasabi ko, yung income tax ng dapat yung household head na nagbabayad pa ng income tax pero meron siyang person with disability na kaanak sa loob ng bahay niya, dapat po ay may discount na po yung income tax niya. Kasi hindi po sapat yung 20% discount na yan sa mga medicine para kung may anak po kayong may cerebral palsy o kaya may anak kayong yung mga may hydrocephalus, mga gano'n, yung nakahiga na talaga. So, dapat po may income tax deduction sila na malaki. At yan po ang mga mungkahin natin dahil di naman po maka-afford ang gobyerno natin ng money out kung hindi ayuda, doon na lang po sa bawas. Di naman po sila makadagdag, hindi bawas na lang yung kita nila. Total, ibubulsa lang din naman nila yon. Okay, ibawas sa tax. Ibawas sa tax at ibawas sa tax ng mga negosyante. Ganyan. Yun ang natin dyan. If they cannot add, then we should deduct. It's the people against the state. Grabe, It has become that way. We have reached this level na it's us against our government. Ang hirap po nito. It's yung lahat ng pag-iisipan natin ay mag-iisip pa tayo kung paano ma-afford ng gobyerno natin na dapat talagang katungkulan niya ito una-una dun sa mga may kapansanan. Okay po. Maraming salamat, Attorney Guanzon. At ang pakiusap po namin sa inyong dalawa, tulungan po ninyo kaming makiusap sa ating pamahalaan na ipapamulat sa kanila ng tuloy-tuloy na ang ginagamit nila sa training, ginagastos nila sa edukasyon, ito po hindi pera ng nasa opisyal ng gobyerno. At ito po ay hindi gastos, hindi karagdagang gastos, kung hindi puhunan, investment of the government to its citizens with disabilities. Salamat po. Ron, Yes, Ms. dagdag ko lang, Please, go ahead. sabihin ko lang po kay Attorney Guanzon, napakaganda po ng inyong panukalan na tax incentive. But in addition to that, dapat po ay malaman ng ating mga businesses at yung mga nag-e-employo sa mga taong may kapansanan na sa Amerika po, ang napakarami pong studies ay nagsasabi na ang kanilang mga trabahante na may kapansanan ay higit na mataas ang productivity. Yes. Napakalaki po ng naitutulong ng mga ito sa kanilang negosyo bukod po sa goodwill na nadadala ng kanilang kumpanya sa publiko. Kaya hindi po isang habag, isang limos lamang ito para sa mga taong may kapansanan na tatanggapin nila. Kung hindi, ito ay dagdag din para sa kanila. At I think napakalaki po ng inyong maitutulong para mabago ang attitude na ganito ng businesses at ng merkado. Salamat. Okay. Meron po akong example, example sa Cadiz where I was mayor, A friend of mine owns a canning business ng mga crabs kasi fishing capital kami ng Negros yung Cadiz. Yung inahire niya na taga-sort ng meat ng crabs o alimasag ay mga bulag. Kasi ang mga bulag, magaling kumapa.
Ang mga bulag po ay malakas ang sense of smell. Correct. So, alat sila po nagko-quality control. Kung hindi maganda ang smell, Yes. hindi po sila pa. Kaya po sila, number one exporter sila ng Yes. crab meat from the Philippines. Kaya yan po, example lamang po. Ma'am, ang Okay. ganda yan. Ah, Ang ganda Alright. yan. Alright. Yeah. Promote. Ang mahalaga ho kasi, Let's hear Attorney One- Sir Nani. Yes. qualification, hindi discrimination. Yes. Yun ho yung, alam nyo ho, kahit nakita mo na Filipino with disability, kung very qualified or qualified, kunin mo. Yeah. We love you, Sir Nani. We love you, Attorney Guanzon. Qualification, not disability. Not discrimination. Not discrimination. Tamang-tama Okay. po sinabi ninyo, attorney tuloy. Ako talaga naman, sinasadya na. Hindi po, hindi. Okay. Kulang po Base- kayo sa tita Wag ko. po, wag naman, wag po. Base po sa interes at sa kakayahan ng mga taong may kapansanan ay mas malaki po ang kanilang mai-contribute sa kanino Okay. mang negosyo at kanino mang ekonomiya. Okay. Ayaw po namin kayong abalahin dahil last 2 minutes na po kumbaga sa basketball. Pero pabayaan po ninyo bago po ang inyong huling pananalita na itanong po sa inyo yung isyong malapit sa inyong puso, ang katarungan. No? Yes. Go ahead, Ma'am Celia. Okay. Ito po talagang hindi namin pwedeng kalimutan dahil palagi po itong ibinabaon at sinasantabi lalo na para sa mga tao may kapansanan na mahihina. Sa Pilipinas po, halos walang boses ang mga taong may kapansanan sa pagtatamasa at pagtatanggol ng kanilang mga karapatang pantao at kalimitan ay mailap ang pagkakamit ng hustisya para sa kanila. Dapat ipaalam sa lahat na ang mga may kapansanan tulad ng bawat mamamayan ay may mga karapatang dapat protektahan at igalang. Ronnie, Okay. So, simple lang ho. Nakasulat yon, alam naman ninyo. Attorney Guanzon, being one of the isa sa pinakamahusay makipagdikdikan pagdating sa katarungan. Paano po ito mararamdaman ng may kapansanan na makakakuha sila ng daan patungo sa katarungan sa inyong partido pag kayo po ang nasa Kongreso? 2 minutes. Kagaya po ng ginawa natin ng mga kababaihan, mga women's rights organization sa gender sensitivity. Meron din po dapat required training lahat ng ahensya ng gobyerno, pati government corporations sa PWD sensitivity. PWD, Rights to Equality and Sensitivity. Dapat po ilagay po yan nila lahat sa budget nila. Kaya yan nga po sinasabi ko yung 5% na minimum ng budget ng bawat ahensya, pati government corporations, diyan po nila kukunin yan. Kasi diyan po nagsisimula ang pag-iiba ng treatment ba? Na rights-based tayo, right to equality tayo, right to justice, access to justice tang sa atin. Na ipatupad nila, sila ay nasa utak nila na ito pala ay required sa trabaho ko. Kaya kailangan matutunan nila yan. Yan pong natin, kaya po yung mga PAW, ganyan, lalo na po ang mga public attorney's office ay kailangan mag-open po sa persons with disability kahit hindi po sa criminal cases. Kahit po sa civil cases, kunyari ay ini-eject po sila sa kanilang lupa. Kailangan po, pwede rin po ang public attorney's office doon na siyang sa kanila, magdepensa sa kanila kahit sa civil cases. Kaya sa akin po, yung PWD Rights and Sensitivity na mga seminar at policy sa gobyerno ay dapat na po ipatupad ngayon. Naka-experience nga ako dyan sa court . Ako na ito Attorney Rowena Guanzon na ito . Mas matanda pa ako dyan sa mga huwes na yan. Pumasok ako sa husgado minsan dahil talaga hindi ako maindihan na kliyente. Alam nyo, ako'y hard of hearing, may tinnitus pa ako. Ting! Yung ganon. Ang hirap po ng sakit nitong tinnitus dahil bingi ka pero hindi ka mukhang bingi. Kaya nadi-discriminate ka. Kaya ito sabihan ba naman ako ng judge na I said I cannot hear. So binul volume ba naman yung sound system? Lalo naman sumakit yung tinnitus ko dahil pinul volume niya. Sabi ko kung ganito lahat ng huwes ay wala nang bingi na abogado litigantang makakapag-access to justice dito. Kabata-bata pa ng huwes ay napaka discriminatory na. Kaya sabi ko dapat po
sa Supreme Court, sinabi ko dun sa isang kaibigan ko, dapat po meron din po kayong ano dyan, kagaya po sa gender sensitivity, meron po mga huwes ng PWD right to equal access to justice and sensitivity ng mga rules Yes, sa sir. mga Yes, huwes at sa mga piskal. Alright, ma'am. Maraming salamat po. Sir Nani, paano po makakakuha ng daan sa katarungan kung kayo po ay nandun na sa Kongreso? You have 2 minutes. Go ahead, sir. Una po, sabi ko nga po kanina, dahil sa kapabayaan ng gobyerno, naipapamana ang kayamanan sa Pilipinas, naipapamana din ang kahirapan. Ganon din sa hustisya. Sa Pilipinas, may batas para sa mayaman, may batas para sa mahirap. Oo. Meron nga dyan convicted dahil impluensyado at mayaman. Dahil matanda na raw, hindi. Pero yung nagnakaw ng mangga, kinulong. Kaedad niya. Yung nagprotesta ng pandemya, matanda na kaedad niya, kinulong. Di ba? Ngayon, kung minsan ang equalizer dyan yung mga batas natin. When I was in Congress, during my last 2 terms in Congress, I was a member by choice, Committee on Women. I co-authored laws that would equalize not only representation but protection sa mga disadvantaged sectors. Like example, women sa rape, housing, women's death. Kasama po lahat yun. At ngayon, those laws are now evolving. It has to evolve based on experience sa implementation. Laws must not be static. Dapat buhay yung batas natin to be able to adjust to specific realities and specific needs para ma-improve ho natin yung batas. Yun ho yung mahalaga ho doon. Yang PAW, okay ho yan. Let's get more lawyers. Let's make their salaries competitive. Tapos let's retrain them. But more than that, let's give them budget. Kasi ilan talaga dito sa Pilipinas yung kayang mag-hire ng lawyer, lalo kung pangmatagalan yung laban at mayaman ang kalaban. So you want equality, you want justice, provide them with the necessary tools. The poor people, the disadvantaged sectors, the necessary tools to fight equally in the eyes of our law. Alright. Di ho ba? At the end of the day, it will be the judge who will decide this. But there are processes that we need to abide by. Yun lang po. Alright. Maraming salamat po at sana ho, pakiusap po namin sa inyong dalawa. Bahagi ho ng inyong magiging congressional funds kung magkakaroon. Pakialat naman po ninyo doon sa mga kapatid nating may kapansanan na hindi po makagalaw ang kaso sapagkat wala po sila kakayahang bumayad ng legal fees, legal expenses. Pakiusap po ng inklinasyon sa inyong dalawang partido. Ngayon po Legal aid po yan. Legal aid. Ang gusto nyo. Legal aid po, yes. At least Yes. part of the congressional expenses po sana, kung meron po kayo, ay pakialat po doon sa legal expenses. Legal aid po para sa... Bawal po yan. Bawal po. Sorry. po yan. So, Mag-hire na lang kami ng abogado. Para ayan. abogado. Okay. Oo. Sige po. Kung bawal, pasensya po. I- Kung ano man ang Legal aid pwede. na lang. Sige Legal po. aid. I agree with Atty. Guanzon. The best way to do it is hindi individual yung support, institution. Correct. Yan. Diba? So, Sinasabi ko nga po kanina, bumoto o hindi bumoto sa amin because it's taxpayers' money pwedeng gamitin ng kahit sino. sige. Diba? Lagyan lang natin ng qualifier Yes, sir. para hindi naman po siya maabuso at may specific na tinutulungan. Sige po. Pwede naman natin gawin ho yun eh. Aha. So, kung mahal ulit- niyo po kami ni Atty. Guanzon, huwag niyo naman po kami ipakulong. hindi po kayo papakulong. Kaya ang babaguhin, i-rephrase Joke po lang ho. natin. Panitawag niyo kasi attorney. I-rephrase po natin, Sir Nani, Judge Nani, i-rephrase po natin. Judge na. I-rephrase po natin, Sir Nani. Sana po kayong dalawang partido mag-allocate po ng karagdagang support para ma-institutionalize ang legal aid para sa Yan. Filipinos with So, disabilities. ito ang malinaw. Kung ako judge, si Atty. Guanzon, justice. Justice. Yeah. On that note, dahil po 4:30 na, meron po kayong 3 minuto bawat isa na ipahayag po ninyo. Una, huwag niyong kalimutan yung number ninyo sa balota. Importante po yon. So, unahin ko na po si Sir Nani para sa inyong closing statement. You have 3 minutes, sir. Go ahead, please. Battle cry po namin sa Action Dapat Party. Number 26. Action Dapat para sa komportableng buhay ng bawat ordinaryong pamilyang Pilipino. 21 million ho na pamilya yan versus 5 million.
Aksyon dapat para isang matinong gobyerno. Hindi ho ako naniniwala sa magaling, lalo marupok na gobyerno. Kailangan ko matinong gobyerno. Yung puso niya nasa tamang lugar palagi. Aksyon dapat para sa mataas na budget ng edukasyon. Aksyon dapat para sa edukasyon at para sa lahat. Aksyon dapat para sa kalusugan. Huwag bawasan yung budget ng PhilHealth. Dagdagan palalo para mas maraming makinabang. Aksyon dapat para sa babae. Aksyon dapat para sa mas malaking pondo ng mga munisipyo para makasabay naman sa pag-unlad ng mga kalunsuran. Aksyon dapat para sa kalikasan. Climate change is real. Climate change is a product of man's greed, unnecessary use of our natural resources. Sabi ko nga po palagi, yung ating karagatan, factory ho ng pagkain yan. Yung ating mga lupain, factory ho ng pagkain yan. Yung ating kabundukan, factory ho ng malinis na hangin yan. Proteksyon natin yan sa mga baha para hindi po masira ang ating kabuhayan at buhay mismo. Aksyon dapat para sa kapayapaan. Patay ang negosyo sa bayang magulo. Ano ho? Yun ang guaranteed. Yun ang guaranteed ho. Patay ang negosyo sa bayang magulo. Lalong maghihirap po yung Pilipino. Aksyon dapat para sa Republika ng Pilipinas. Aksyon dapat para sa 120 million, more or less, Filipinos. Ano ho? Na kailangang umasenso. Let's move forward. Let's not live in the past. Ganun ho yung trabaho namin ni Atty. Guanzon sa Kongreso. We will review, revise, come up with new laws that would make our country a progressive one, addressing specific and needs of our people of different sectors in Philippine society para sabay-sabay ho tayong umasenso. Hindi po ako nangangarap. Nasa plataforma ho namin ito. Matibay ho kami sa plataforma, malakas kami sa plataforma. Kung sa plataforma lang pagpauusapan, malakas ho kami dyan. Sabi ko nga po kanina, sa korupsyon, labas kami dyan. Ang maipapangako po sa inyo, kami po ang maging CCTV nyo sa Kongreso. Kami ang magiging mata, boses, bibig nyo para ipaglaban hindi lamang yung karapatan ng mga Filipinos with disabilities, pero yung pangkalatan. Yun lamang po, maraming salamat sa inklinasyon at mabuhay po kayo sa inyong advokasya para po sa ating lahat. 5 days to go, konting kembot na lang, number 26 sa balota, Aksyon Dapat Party List. Atty. Guanzon, I wish you all the best. I wish you good luck. Sana magkita po tayo sa Kongreso at tayo yung pinakamagulo na ipinanganak ng inklinasyon. Sir Nani Salamat po. Opo, Sir Nani Braganza, good luck po sa inyong karera last 5 days. At Atty. Rowena Guanzon, P3 PWD, please go ahead, ma'am. You have your 3 P3 minutes. PWD Party List ay number 8 po sa inyong balota. Napakaswerteng numero po ito. At dahil po sa suporta nyo, kami po ay nananalangin na tayo magkakaroon ng isa man lamang na seat sa darating na Kongreso. Ang ating pong ipaglalaban ay proteksyon ng mga persons with disabilities and their families at mga batang may specific na pangangailangan at right to equality, dignity, respect, and economic empowerment. Yun pong maliban sa pinaglalaban natin na dapat priority sa lahat ang persons with disability. Priority po sa lahat ng serbisyo ng gobyerno. Hindi lang po dyan, ang P3PWD po, ako, si Atty. Rowena Guanzon as first nominee, ay lalabanan ho natin itong corruption ng ating kasalukuyang gobyerno. Dahil wala na po tayong, after 3 years, wala na tayong, baka maubos na. Kailangan po talagang mag-vote kayo sa mga kandidatong honest. Kaya kami po, ipaglalaban din namin ang Pilipinas. Kailangan po may mga pagbabago. Anti-corruption po kami. Kung pwede lang po, payag din kami. Walang pork barrel lahat eh. Payag po kami. Soft programs lang. Scholarships, medical, ganyan. Wala nang infrastructure. Kasi dyan po nag-uugat. Dyan nanggagaling ang korupsyon, ang mga kickback.
ng mga politiko. Kaya sana po bantayan din natin ang ating national government dahil sa loob lamang ng 3 taon ay napakarami ng damage sa atin, sa taong bayan. Through the misuse, abuse ng kaban ng bayan. Kaya ito pong ating mga dreams for persons with disability, including access to justice and quality inclusive education. Sana po ay magkakatotoo na at sa loob po ng 3 taon ay mabigyan niyo pa kami ng inyong mandate na maging boses niyo sa Kongreso. So maraming salamat po. Maraming Ito salamat. po si Attorney Rowena Guanzon, dating COMELEC Commissioner, dating Mayor, dating COA Commissioner, at dati pong practicing lawyer at professor ng batas sa UP. Makakaasa po kayo sa P3 PWD Party List number 8 sa inyong balota. Okay, maraming salamat po. At kanina pa tayo nauuna sa kanila, nagagalit na si Judge Bragante. Si Sir Nani, loves ko yan. At saka si Ma'am Rowena, loves ko yan. Bago po tayo magpatuloy, ay ito ho ang paalala. Ito, sa lahat ng pinag-usapan natin, ito ang isa sa pinakamahalaga. Narito ang paalala ng COMELEC, paano boboto at kailan boboto ang persons with disabilities. JM? Habang inihahanda po ni JM, paalala lang po namin, may replay po tayo sa YouTube. Doon po sa mga kaibigan nyo hindi nakapanood nito, pwede po nyong panoorin sa YouTube ang talakayang ito na isa sa pinakamasaya at pinakamakahulugan sa episode o sa kasaysayan ng inklunasyon. Ang kauna-unahang forum sa Asia na may ganitong layunin na maging boses ng may kapansanan. Mas pinadali pa ng COMELEC. Go ahead, JM. Isa pa. Mas pinadali pa ng COMELEC ang pagboto para sa mga nasa vulnerable sectors. Para sa ating senior citizens, persons with disability at pregnant voters, may priority polling place na para lang sa inyo. May early voting hours din. Yan ang serbisyong may puso ng COMELEC. Okay. Yan ang talakayang may puso na naganap dito sa inklunasyon at walang hanggang pagtanaw ng utang na loob po kay Sir Nani Braganza at kay Atty. Rowena Guanzon at sa inyong mga partido ang paabot po ng inklunasyon. Gaano man po kaliit ang aming ambag, kami po ay nagpapasalamat na pinahalagahan po ninyo ang ganitong ehersisyo. 5 araw na lang patungo sa tagumpay. At nawa po ay patnubayan kayo pareho ng Panginoon sa inyong dakilang layuning iangat pa at isulong ang Pilipinong may kapansanan. Sa ngalan po ni Ma'am Celia, ito po si DJ Ronnie at sabay kami po ni Ma'am Celia magsasabing inklunasyon now na. Inklunasyon na. Yun. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. We would like to thank our sponsors Good luck and po partners, sa inyong dalawa. CBM Salamat. Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.